Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa at sama-sama po nating purihin, sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon. Yes, Lord, palakpak po natin ang ating mga kamay bilang papuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Ang buhay ko, ako'y pagharian mo. Kahit saan pa man, ako ay susunod. Ang tanging nais ko, duminig sa ngalan mo. Kahit saan pa man, ako ay susunod. Pastor! Pastol ng buhay ko, ako'y pagharian mo. Kahit saan pa man, ako ay susunod. Ang tanging nais ko, tuminig sa ngalan mo. Kahit saan pa man, ako ay susunod. Sa pastulan mong tahimik o banay at nabatis, pastol ng buhay ko ay katabi. Harapin man ang kabundukan o malalim na bangin, pastol ng buhay gagabay sa akin. Pastol ng buhay ko, ako'y pagharian mo. Kahit saan pa man, ako ay susunod. Ang tanging nais ko'y tuminig sa ngalan mo. Kahit saan pa man, ako ay susunod. Sa pastulan mong tahimik o banay at nabatis, pastol ng buhay ko ay katabi. Harapin man ang kabundukan o malalim na bangin, pastol ng buhay gagabay sa akin. Sa pastulan mong tahimik o banay at nabatis, pastol ng buhay ko ay katabi. Harapin man ang kabundukan o malalim na bangin, pastol ng buhay gagabay sa akin. Sa tahimik, pastol ng buhay ko ay katabi. Harapin man ang kabundukan o malalim na bangin, pastol ng buhay gagabay sa akin. For the last time, let's all declare. Sa pastulan mong tahimik o banay at nabatis, pastol ng buhay ko ay katabi. Harapin man ang kabundukan o malalim na bangin, pastol ng buhay gagabay sa akin. 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 Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang nag-iisang Diyos, nag-iisang Panginoon sa aming mga buhay. Tunay, Lord, na wala kang nga pong katulad at walang hihigit sa'yo.
Kaya Panginoon, alay po namin sa mga oras na ito, Lord God, ay katagpuin ka, Panginoon. Ang iyong presensya, O Lord God, ang siyang magiging reward namin, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo. Alay, Panginoon, ang aming mga sarili na punong-puno, Lord God, ng pasasalamat at papuri sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw ang Diyos na karapat dapat itaas. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tapat sa amin. Kaya, Panginoon, alay po namin ang aming mga tinig, Panginoong Jesus. At kami po'y lumalapit sa iyo. Katagpuin mo po kami, Panginoong Jesus. At maranasan namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Lord God, sa dakong ito. At kung nasan man po kami ngayon, Panginoon, we just want to focus on you, O Lord Jesus. Yes, O Lord, we invite your holy presence. We come before you with thanksgiving in our hearts, with praises with our lips. Praises in our lips, O Lord God, that will come out because we want to worship you for who you are, Jesus. Hallelujah. Ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Walang hanapin pa, wala na
puso ang aming mga buhay. Kundi, Panginoon, ay manatili sa iyo. Hindi lamang ngayon, kundi pang habang buhay at sa habang panahon, na habang kami may buhay at may hininga, patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, at dadakilain, sapagkat ang tanging naisin ng aming mga puso ay sumaiyo, Panginoon, magpasahabang panahon. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Kaya buksan mo po ang aming mga spiritual na pandinig, aming mga mata, upang matanggap namin, Panginoon, ang iyong mga salita na buong buo, salita ng iyong katotohanan na aming marininig. Pagtuturo man ito, pagtatama, pagbibigay ng kalakasan sa amin. Patuloy, Lord God, na baguhin mo po ang aming mga puso. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang aming maranasan. Salamat, O Diyos, sa iyo lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. Every gising is a blessing. Ngayon po ay March 29, 13th Sunday po ng 2026. Bilis ang panahon, next week, April na. At Holy Week na tayo next week. So bago po ako magsimula sa susunod nating slide, itong buwan ng Marso, meron po tayong theme. Ang theme natin ay tinawag nating I Listen. Kung atin pong babalikan yung mga nakaraang mensahe, nung March 1, binigay po sa atin ni Pastor Rolly yung may titulong Pay Close Attention. Ginamit po natin yung Proverbs 4 verses 20 to 22, pero po yung tema ng ating mensahe nung March 1 ay giving attention, magbigay ng oras, atensyon sa mga salita ng ating Panginoong Jesus. Tayo po i-incline natin ang ating mga tenga na makinig sa pagbibigay ng atensyon sa ating Panginoong Jesus. Noong March 8, dinala naman po ni Doc Estra yung hear and obey. Napanood ko, meron siyang sinasabi na nagbigay po siya ng tip kung paano natin aalagaan yung ating tenga. Di ba? Kapag medyo kailangan linisin, kailangan mag-ingat-ingat. Ginamit po natin yung Proverbs 10:17. Faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig sa mga salita ng ating Panginoong Yesus. Noong March 15, dinalan po na Ate Aida yung temang Tears and Laughter. Ginamit po natin yung salita ni Esra sa chapter 3, verses 10 to 13. Ang tema po nung mensahe ay, For He is good, ang ating Diyos ay laging mabuti. For His mercy endures forever. Nung isang linggo, dinalan po ni AJ yung mensahe na all together now, lahat po ay sama-sama sa ngayon. Ginamit po ni AJ yung awit, chapter 91,
verses 15 to 16. God answers call. With Him, in Him, in troubles, He delivers our salvation. So akala ko si AJ in love nung last week kasi parang masaya siya nung nagpapadala siya ng mensahe. So ngayong linggo, sa next slide, ang nabigay po sa aking topic ay yung I listen, repeat after me. Noong una ko pong nabasa to, medyo na-challenge ako kasi hindi ko malaman kung paano ko i-relate yung mensahe na repeat after me. Subalit, ang aking parang verse na na-assign sa akin ay makikita natin sa susunod na slide. Ang aking main verse assignment ay makikita natin sa Juan chapter 10 verse 27. Sinasabi po dito sa John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Pag sinabi nating tupa, he refers us, tayo. Nakikilala ko sila, nakikilala tayo ng Panginoong Yesus at sumusunod sila sa akin. So meron po tayong 3 words na kailangan nating tandaan ngayong umaga. Nakikinig, nakikilala, at sumusunod. So sa next slide, katulad ng nasabi ko kanina, no, ano ba ibig sabihin nito nung repeat after me? Ang naitanong ko sa aking sarili, kung paano ko pagdudugtungin yung mga nakaraang mensahe natin to that of my topic today, which is repeat after me. So abangan na lang po natin mamaya-maya kung paano ko na itawid yung ating mensahe ngayong umaga. Sa susunod slide, tayo pong lahat ay tumayo at pumikit para sa ating panalangin. Pikit po natin ating mga mata at ating pakinggan ang ating panalangin. Aming Panginoong Hesus, una sa lahat, ang aming palagiang pasasalamat sa iyong walang sawang pag-aalaga sa amin. Sa aming pamilya, pati na rin ang mga taong mahal sa amin. Naway patuloy mo kaming gabayan sa aming pang-araw-araw na buhay. Mayroong adikain na makilala ka namin ng mas mabuti, mas malalim at mas mainam. At sa sandaling ito, bigyan mo po kami ng nakikinig na puso. Yung pusong natuturuan. Sa gayon, ay matututo kaming gumawa ng mabuti, hindi lamang gumawa ng mabuti, bagkus ay ang paggawa ng tama. At pagkaraan ng 4 na linggo sa buwan ng Marso, naway mapagtanto namin ang aming mga sarili, ang narinig namin, ang pagbibigay pansin sa iyong presensya, ang marinig at sumunod sa iyo, aming Diyos, kahit ba sa panahon ng hirap at ginhawa. At ang aming pagsama-sama sa pagbibigay ng papuri sa kaligtasan na iyong binigay. At ngayong umaga, aming adikain na isabuhay ang aming narinig, naunawaan at isagawa tulad ng iyong inaasahan sa aming lahat. Ito ay mapangyayari lamang sa iyong presensya, sa iyong gabay, sa aming pang-araw na gawi, sa isip, sa salita, at lalong-lalo na sa gawa. Ito ang aming panalangin at inaasahan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako po na po tayo. Kaya ngayong umaga, ang title po natin na naisip ko ay kung tayo po ay gagawa ng sulat o memo. Ang title po natin ngayong umaga ay From Nakikinig, Nakikilala, Sumusunod, to
nakinig, nakilala, at sumunod. So ito po yung mahabang title natin ngayong umaga. So katulad na sinabi ko, paano ko ba iduduktong yung mensahe ko ngayong umaga? So meron lang po ang konting maiksing kwento para maintindihan nyo kung paano natin nabuo yung mensahe natin ngayong umaga. So habang ginagawa ko yung material ko, syempre binalikan ko yung mga nakaraang mensahe natin. Nasabi natin kanina, nabanggit natin yung mga katagang pay close attention to God, hear and obey, tears and laughter, and all together now. So sabi ko nga paano ko iduduktong yung mensahe natin ngayong umaga. So sa totoo lang, medyo nalito, nahirapan ako kung paano ko sasawid yung mensahe natin ngayon. So during that time, siguro mga 2 weeks o 3 weeks ago, nagsimula na akong magmuni-muni ano ba yung mensahe na ibibigay ko. So honestly, I try to listen. Ano ba yung leading sa akin ni Lord? Paano ko magagawa itong mensahe? At the same time, habang ako ay nagdarasal, binalikan ko yung mga past church messages ko. Ano ba yung mga mensahe ko na naidala ko sa Antipolo, sa Patero, sa Pasig, na pwede kong maiduktong doon sa tema na I repeat after me. Binalikan ko rin nung ako pa ay nagtatrabaho sa corporate, dahil ako ay nagtatrabaho sa human resources. Ako po ay laging nagko-conduct ng mga training sa mga empleyado. At huli, sa tulong ng Panginoon, pinanood kong muli yung isang napakagandang YouTube video na napanood ko, na gusto kong ma-share sa inyong lahat. By God's graces, I am delighted to share with everyone our message today. At sana, inaasahan ko, you would listen doon sa mensahe. Kahit inaantok na kayo minsan. Okay, sana pilitin yung makinig ng mensahe. Okay. So next slide, dahil nga gagamitin natin yung John 10:27, naririnig ng aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. So anong kahulugan ba nung John 27? So sa aking pag-aaral, ito yung aking nabanggit kung ano nga ba yung tinuturo. Una, yung John 10:27 ay naglalarawan about hearing, pakikinig. Pero na-realize ko, when you are into someone, that kung babalikan natin ating mga personal na buhay, di ba kapag kayo kausap nyo yung taong mahal nyo? Di ba nakikinig kayo lagi sa sinasabi ng mahal mo? Kasi mahal mo siya di ba? So sa konteksto ng ating Panginoong Yesus, we listen because meron tayong relationship kay God. So kung wala kang relationship, wala kang time makinig. Kasi wala ka namang relation sa Kanya di ba? So mas na-appreciate natin yung hearing or listening kung nararamdaman mo yung taong kumakausap sa'yo ay mayroong relasyon sa iyo. Katulad ng mag-asawa. Di ba? Nakikinig, minsan nag-aaway, pero nakikinig pa rin, kahit paano. Yung binibigyan din dito, yung makikilala natin ang ating tunay, yung mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Meaning, kung meron tayong relationship kay Lord, we listen at naririnig natin yung tinig niya, nakikilala natin. Ako sa totoo lang, over the past few months, and I always give glory to God kasi there are things that you wanted to do. Minsan, di ka sigurado kung tama ba yung gagawin mo, di ba? Minsan gusto mo na magsalita, pero you don't want to talk about it. So based on my personal experience, standing still before God, na makikinig ka, ano ba yung sinasabi ni Lord sa'yo? At the right time, malalaman mo ito yung sinasabi ni Lord. So paano natin malalaman yung sinasabi ni Lord? By way of probably listening, probably standing still, wala ka munang gagawin, magmuni-muni ka, wala kang decision na gagawin, and you communicate with God. And I think you can only do that when you give time to the Lord.
so that you can listen and hear, o hear and listen, ano yung sinasabi niya. At makikilala mo na ang mga naririnig mo o mga pahiwatig na nararamdaman mo ay nanggagaling sa ating Panginoong Yesus. Kasi madami tayong maririnig na galing sa mga false prophets. Madami tayong maririnig na sinasabi na to, maaring mabuti, pero hindi naman siya tama. Di ba? Kaya ang pasalamat ko sa Panginoon itong mga nakaraang linggo o buwan, like kong binabanggit sa aking mga mensahe sa ibang churches na piliin natin araw-araw ang gumawa ng mabuti. Pero pag ako nagpe-pray ako, merong idinuktong sa akin si Lord. June, hindi sapat na sabihin na lagi-lagi piliin natin ang gumawa ng mabuti. Pero dapat gumawa tayo ng mabuti dahil alam natin ito yung tama. Kasi may gawaing mabuti, di ba? Pero hindi naman siya tama. I'll give you one example. Maaaring habang naglalakad ka sa isang kalye, may nakita kang pulubi. Di ba? Nagbigay ka. Mabuti yon, di ba? Pero minsan, kapag nagbigay ka ng pera sa isang pulubi, maaaring hindi siya tama. Bakit? Kasi ang mga pulubi ay pangangalaga rin ng mga ibang sindikato. So anong gawin nating tama? Magbigay ka ng tulong sa mga pulubi, pero wag mo silang bigyan ng pera. Bigyan mo ng pagkain. Tama yon. Kasi kapag pera binigay mo, malay mo, magsugal to, o kaya nagda-drugs to, di ba? So, nilid ako ni Lord na duktungan yung lagi kong sinasabi na piliin natin lagi-lagi na gumawa ng mabuti. So, God called my attention. Yun iduktong mo, gumawa ng tama. Then it glorifies God. So, maririnig mo kasi kilala natin ng Panginoon. At nakikilala niya tayo, di ba? Anong ating mga kahinaan, kalakasan. Ang relasyong napakabuti ay naglalarawan sa pamagitan ng pakikinig, pagkilala, pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Dito tayo medyo na-challenge lagi-lagi. Kasi narinig natin, katulad ng sabi natin, linggo-linggo na lang na dito kayo sa church. Diba? Nakikinig kayo ng mensahe. Diba? Ang problema pa doon, narinig natin yung mensahe, pero hindi tayo sigurado kung naiintindihan natin. Sa katunayan, after 15 minutes kong magsalita, mag-off na yung attention nyo sa akin. Pipikit na yung mata nyo, madami na kayong maiisip, aantukin na kayo. Kasi ganun talaga ang naturalesa ng tao. Napapagod tayo sa pakikinig. So, ang span of attention natin, max na yung 15 minutes. Pero pagkalipas ng 15 minutes, nawiwindang na kayo. Kapag nasa harapan kayo, kapag, alimbawa, na dito kayo sa harapan, makikita niyo mga taong hindi nakikinig. Makikita niyo mga taong pumipikit. Ganun talaga. Ganun talaga yun. Mamaya may pipikit na yan. Kaya minsan naman, hindi ko lang magawa dito sa Kumembo kasi meron tayong camera eh. Noong ginagawa ko kapag ako nasa Pateros, nasa Pasig, nasa Antipolo, wala ako sa pulpit. Lumalapit ako sa mga sa nakikinig. Tapos pag nakikita nila palapit na ako, nagagano na sila. Naku, nalapitan na ako ni Brother June. Naku po, ganyan-ganyan. Minsan nag-shade ako kapag nag-message ako. Minsan nga sa Antipolo, si Lola, nakatulog na yata. Magtatawa na lang sila. Kasi ganun talaga. Ganun talaga. Pero kapag ang isang taong mahal mo, okay na nga, meron nga akong topic nun nadadaling ko sa radio program. Meron akong topic na dinala ko sa Pateros. Ang topic ko noon ay Love Letters from God. Love Letters from God. Mga sulat ng pag-ibig na galing sa Panginoong Yesus. So, nung nagdadala ako sa Pateros, ang tinawag ko sa harapan, alam mo kung sino? Si Brother Larry, saka si Sister Susan. Nasa harapan sila. Saka si Brother Nesto, saka si Sister Shirley. Wala yun talaga, hindi ko sinasabi sa kanila, natatawagin ko talaga sila sa harapan. Di nabigla sila. Buhay na buhay yung mga nakikinig. May tanong nga ako kay Brother Larry, what's so funny about Brother Larry? Sabi ko, Brother Larry, nagbigay ka ba ng love letter kay Sister Susan na nanliligaw ka?
Namasagot ni Brother Larry, hindi. Bakit hindi? Mabilis ako eh. Bakit pa ako magda-love letter? Diretso na ako. Tinanong ko ngayon si Brother Nestor. Brother Nestor, nagbigay ka ba ng love letter kay Sister Shirley? Oo naman, Brother Jun. Yabang. O ikaw, Sister Shirley? Oo. Hindi ko lang ma-recall. Pero binanggit niya yung date, yung month, at anong year siyang nakatanggap ng love letter kay Brother Nestor. What does it tell you now? When you love a person, you listen to the person that you love. Regardless whether tama siya o mali. Kasi meron kang relationship sa taong ito. So dahil nga mag-asawa, di ba sabi ni Lord, pag nag-asawa kayo, submit yourself to the husband, blah, 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 blah. Pagsunod yun. Di ba? So ngayon, ito ngayon yung na-realize ko. Ang relationship ko kay Lord, dapat nakikinig ako sa Kanya. Dapat nakikilala ko ang tinig ni Lord. Ang pinakamalaga, sumusunod ako. Kaya ang title ng mensahe natin ngayon, From Nakikinig, From Nakikilala, From Sumusunod, to Nakinig, to Nakilala, to Sumunod. So ang pinakamahalaga, yung to. Doon ko napagduktong, kapag nakilala ko si Lord, kapag nakinig ako kay Lord, kapag nakilala ko si Lord, at pag sumunod ako sa Kanya, then I can repeat after me na sinasabi ni Lord. Sabi ko, thank you Lord, at naiduktong ko, ano yung paano ko dadalhin yung temang, I listen and repeat after me, says the Lord. So that's one topic. Ano yung napag-aralan ko tungkol doon sa mensahe? Nabanggit ko rin kanina dahil nasa HR ako. Dito ko lang napagtanto talaga, lagi ko itong sinasabi every time na nagko-conduct ako ng training. Natanong ko nga kay AJ napakinggan mo na ba itong mga training ko o meron akong nabanggit? Noong ako'y nasa corporate, lagi ako nagte-training sa mga empleyado. Leadership Development Program, Values, ang dami kong training programs na nakanandak. Kapag ako nagsisimula ng training, itong lagi kong sinasabi sa mga empleyado, hear with an open mind. Makinig kayo na mayroong bukas na pag-iisip. But listen by and with the heart. You listen to the training with the heart. Kasama mo ang puso pag nakikinig ka. So that you can process and internalize what you heard and listen to. Only then you can apply what you heard, what you listened to, and what you have internalized. Sa tulong ng Google, na-translate to in Tagalog. Ito yung sinasabi sa Tagalog. Next slide. Pakinggan ng may bukas na pag-iisip. Makinig sa pamamagitan at sa pamamagitan ng puso upang maproseso mo at ma-internalize mo rin ang iyong narinig, ang iyong napakinggan. Sa gayon lamang, maaari mong ilapat ang iyong narinig, kung anong iyong pinakinggan o naintindihan, at kung anong iyong na-internalize. Kapag nagawa mo to, matatranslate mo to into action. Naturally and realistically sa atin, you heard o you listen, you heard, maybe naintindihan mo, stop na tayo doon. Pero ang question, narinig ko, naintindihan ko ano gagawin ko? Kung maghihinto lang tayong narinig, naintindihan, at wala ka namang gagawin after, sayang. Kaya ako, kapag nagkoconduct ako ng training, I make sure, kapag umattend kayo ng training sa akin, magsasubmit kayo sa inyong boss, na nabanggit ko kay AJ kanina, hindi naman in-implement ng Yondo, kasi malis na ako noon. Meron kami tinatawag na post-training program. Meaning, umattend ka ng training sa akin about leadership development program. Ang dami mong natutunan, ang dami mong narinig. Ano ngayon ang gagawin mo? Dapat i-apply mo. Yung narinig mo, at naintindihan para you can apply what you learn. Kaya meron kaming tool sa office
which I introduced to the corporate, yung post-training program. Kasi training ka lang ng training, pagkatapos nun, wala namang mangyayari. Paano mo imo-monitor yung application ng natutunan mo into workplace? Ganon din sa atin. Linggo-linggo, nakakarinig tayo ng mga mensahe, baka narinig mo lang. O maring naintindihan mo. Pero paglabas mo sa church na to, okay, wala na. Pero narinig mo. Hindi ganon ang sinasabi ni Lord. Nakinig tayo, pero ang pinakamahalaga, sumunod tayo. Yung sinasabi ni Lord sa atin. Sa next slide, binalikan ko rin yung mensahe ko nung nakaraang linggo. Kasi nung nakaraang linggo, nasa Taytay ako. Napakaganda na experience ko sa Taytay. Nakakatuwa dahil may mga taong nagsabi during the breakout session, ano yung na-realize niya. At merong isang miyembro doon na na-realize niya na mali siya. Na kailangan niyang makipag-make amends. Makisundo. Makisundo. Mag-reconcile sa kanyang nanay. Kasi siya, more than a year ago, nagsalita siya ng di maganda sa nanay niya. And then he realized, Brother Jun, tama ka nga. So sabi niya, after nung message, pupuntahan niya yung nanay niya. Kasi more than a year na silang hindi nag-uusap ng nanay niya. And that is so sad. That is so sad. Sabi ko, what if? Kasi matanda na yung nanay niya. Sabi ko, what if kunin ni Lord, hindi kayo magkasundo habang buhay mo yang dadalhin. And that is a very sad thing. Sabi niya, oo nga, Brother Jun, tinuturing ko pa man din ang sarili ko na isang Kristiyano. Tapos, tinatrato ko ang nanay ko na ganun na lang. So, kabutihan ng Panginoon, ang plano niya na mag-asawa, after ng service ng Taytay, ewan ko kung ginawa niya, pupuntahan niya yung nanay niya para magkausap at magkasundo na sila. Di ba? So yung topic ko sa Taytay has something to do with strive to thrive. Yung pag sinabi natin yung word na strive, gumawa ng malaking pagsisikap upang makamit ang isang bagay. So ang keywords natin, magsumikap, magsanay. Yung thrive, gumawa ng bagay para umunlad ng maayos ang iyong buhay, o maging masigla, o umuunlad matagumpay. So kung itutuhog natin ito sa John 10:27, ang pagsunod ka sa Panginoon, we have to admit in ourselves, hindi siya ganun kadali. Tao lang tayo eh. Hindi siya ganun kadali. So anong gagawin natin? Knowing that we are not perfect. Kailangan nating mag-strive. Kailangan nating magsumikap na sundin ang Panginoon para mag-thrive tayo, para umunlad ang buhay natin. Ang pagsunod kay Lord, di ba? Umuunlad ang buhay natin. So ang title ko nung sa Taytay, Strive to Thrive. Magsumikap para umunlad. Magsumikap tayong makinig, makilala natin, at sumunod kay Lord. So isa yung topic na tinignan ko. Dito, pinakinggan ko rin ang isang napakagandang video. Ito'y isa sa mga personally profound message talaga na habang pinapanood ko yung interview ni Karen Davila sa isang pastor, ang dami kong aray dito. Ang dami kong aray. Meaning, ang dami niyang tama sa akin habang nakikinig ako. And sabi ko, oo nga, tama nga siya, no? Dapat pala meron akong ginagawa. So, pakinggan natin yung 1-minute video na to. Pakinggan natin mabuti. Can you focus dito bago natin i-play? Pakinggan natin. Tigilan mo natin yung distraction, MA.
Pakinggan po natin yung video at namnamin natin ano yung sinasabi ng video. So let's play the video. Para nagpe-play pero hindi na. Wait lang po, technical. What was God asked of you to become the role model of a husband and a father? You know, the hardest challenge is modeling. A family man, a husband, or a father, you cannot teach your children if you don't model what you are teaching. Example, if I want to teach them to be kind, but I shout at them, I shout at my wife, it's not going to work. If I teach them to be responsible, but I'm not responsible, it's not going to work. So modeling to me is the hardest because the truth is they see us at home. And the last thing I want them to say is, I'm a hypocrite. And that's where most Christian families break down. They say one thing outside, at home, the children sees, and the children said, ganyan ba yan? See, if the children are confused, they turn away from God, they turn away from Christ, because they think Christianity is hypocrite. Hello. Naintindihan nyo? Sana habang pinapanood nyo yung video, nagbigay ito sa atin ng isang napakahalagang turo. I would like to emphasize kasi yung... Sa next slide na lang. Sa next slide. Dito, nung pinapanood ko yung video, dito ko na-realize, ang lakas pala ng impact o dating ng role modeling. Wag niyong tignan yung pastor bilang pastor. Tignan niyo yung narinig niyo. Ako bilang asawa. Ako bilang ama. Ako bilang misis. Bilang anak. Bilang kapatid. One thing na na-realize ko talaga, binibida ko nga nung nakaraang Sunday sa Taytay, na you know what, ang buhay Kristiyano, hindi ganun siyang kadali. And ang mga sitwasyon sa ating buhay ay magpapakita anong klaseng Kristiyano ka. Tayo, maaring nakarinig na kayo ng feedback sa mga kakilala nyo. Ako ilang beses ko na itong narinig. At nakakasad din minsan. Natutuwa ako, let's say, kapag nasa corporate world pa ako noon, may lalapit sa akin mga empleyado, sabihin sa akin, sabi ko na nga, but Sir June, Christian ka eh. At least may affirmation, di ba? Meron akong gawi na nakikita nila na Christian attitude. Meron naman akong feedback na na-receive, uy, Kristiyano ka pala. What does it mean? Teka muna. Baka meron akong gawi na hindi ko na-demonstrate ang pagiging Kristiyano ko. Kaya, meron silang tanong, Kristiyano ka pala? Diba? So, meaning, meron tayong mga gawi sa buhay na consciously, unconsciously, intentionally, unintentionally, maaring hindi natin na-demonstrate ng tama yung role modeling mo bilang Kristiyano. It's not easy. Hindi siya ganun kadali. Ang pinakamasakit na narinig ko doon sa interview, which I felt totoo. That's why some Christians are called hypocrites. Hipokrita. Mapagpanggap. I-emphasize ko lang yung sabi ni Pastor.
How can you teach, in my own example, how can you teach forgiveness if you are unforgiving person? Paano ka magtuturo ng pagpapatawad? Ikaw hindi ka marunong magpatawad. Paano ka magtuturo to be kind? Hindi ka namang mabait. How can you teach respect kung sumisigaw ka at nagmumura ka? That's why, kapag nasa loob tayo ng bahay, doon mo makikita ang buhay Kristiyano ba natin, napakakita natin sa loob ng bahay, o pretentious tayo kapag nasa church tayo. Di ba sabi ko nga noon, kapag nasa church tayo, you appear to be kinder, you appear to be cheerful. Pero pagdating sa bahay, masungit, mataray, worse, nagmumura. Then, your children witness the behaviors of a father and a mother. That's why, nung binanggit ni Pastor, that's why Christians break down because of this is what you said. Pero pagdating sa bahay, teka muna, iba yung gawi. Kaya nag-agree ako at nasaktan ako doon. That's why Christians are called hypocrites. Totoo yun. And I agree personally. Hindi ganun kadali ang buhay Kristiyano. Pero kung babalikan natin yung John 10:27, tagal na nating Kristiyano. Ako rin, chinecheck ko yung sarili ko. Tagal ko ng Kristiyano, dami ko ng mensahe na narinig, di ba? Pero, nasunod ko ba lahat yung mga katuruan na sinabi sa akin na narinig ko? I am such a big failure. Pero, nagsusumikap ako. Mindfully, nagsusumikap ako para matupad ko at masunod ko ang sinasabi ni Lord sa buhay ko. Hindi siya ganun kadali. Kaya kung mapapansin nyo, lagi kong sinasabi sa aking mga panalangin, bigyan mo po kami ng natuturoang puso. Bigyan mo po kami ng humility sa puso. Hindi kami arrogant. Hindi yun dahil madami kang alam. Hindi. The worst thing that a person can do is not to have a teachable spirit. Isa yan sa natutunan ko sa leadership development program. Sabi ni John Maxwell, dapat lahat tayo, meron tayong teachable spirit. Natuturo ang puso. Pag sinabi nating natuturo ang puso, nakikinig ka sa kwento ng ibang tao. Lalong-lalo na nakikinig ka sa sinasabi ni Lord. Hindi dahil ikaw yung leader, dahil ikaw yung head pastor, hindi. Dapat nakikinig tayo. Sabi ni Lord, di ba? Listen to the stories of other people. Dapat magkaroon tayo ng humble heart. Bakit malakas ang role modeling, ang impact? Kasi sabi ni 1 Timothy chapter 3, verses 4 to 5, dapat na pinamamahalaan niya ng mabuti ang kanyang sariling tahanan. You may be the father or you may be the mother or ikaw yung panganay. Dapat you govern your own family ng mabuti. Ang kanyang mga anak nang napapasakop ng may karapat-dapat na ugali, the right attitude. Kapag ang isang lalaki ay hindi marunong mamahala ng kanyang sambayanan, paano niya mamapangalagaan ang iglesia ni Kristo? Simple, di ba? Good governance. Not necessarily galing sa tatay. It could be the nanay.
na nagbabantay ng magandang governance sa loob ng bahay. Kaya ako naniniwala ako, everything starts with the family. Kasi yung foundation ng values, doing what is right and not doing what is wrong, saan nagsisimula? Sa bahay. Di ba? Sino bang unang teacher? If you would recall my previous messages. Sa ating lahat, sino una nating guro? Di ba nanay? Nanay ang una nating guro. Bakit? Kasi maaaring alam ng nanay ang tama sa mali. Ano ang ibig sabihin nun? Good governance. Magsishade lang ako, sabi ko nga kay AJ kanina eh. Sabi ko, kailan kaya mag-i-start on time ang Kumembo? Good governance. How can we teach to be on time if the leaders are not on time? Simple, di ba? I'll give you one example. Pateros, at kami nag-i-start ng 9:30. Pag nagbibigay ako ng message doon, dapat, dibi, mga 9:20, nado na tayo. Kasi kapag na-late ako, titignan ako ni Sister Susan. Sarcastically. Oh. Nagsimula kami on time. Antipolo, ganun din. Start kami on time. Di ba? So sana, let us teach each other to be on time. So sana, sa next Sunday, on time naman kayo. At mag-start tayo on time. Kasi mamaya-maya, dumating tayo, 10 o'clock, alas 12 na, tagal-tagal. Teka muna, late ka rin naman dumating eh. Di ba? So let us be on time. I hope and pray. Sumunod, di ba? On time. So sana ating mapagtanto. Okay? So next slide. Ang hirap namang gawin talaga. Di ba? Makinig, makilala, sumunod. Pero, kayang gawin. Ano gagawin natin para kaya natin gawin? Magsumikap tayo. We strive mindfully. Magsumikap tayo. Kung tayo nagsumikap na mag-aral ng, halimbawa si MA, nagsumikap para, o si Dr. Ezra rin pala, nagsumikap maging doktor. O di ba? Anong bala nila? Nagsumikap sila para maging doktor. O ganun din tayo. Magsumikap tayo para makasunod tayo in any way that we can. Bakit? Kasi sabi sa Kawikaan 22 verse 4, ang paggalang, pagsunod, at kapakumbabaan, humility, kay Yahweh ay nagbubunga ng yaman, karangalan, at mahabang buhay. O saan ka pa? Di magsumikap na lang tayo. Di ba? Next. Kayang gawin to basta galing sa puso. Kayang gawin to kapag galing sa puso. Kasi sabi na hindi ko mabasa, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo ako, O Diyos. Sabi ni David, di ba? Create me a clean heart. Kasi lahat tayo merong dungis sa puso. Pero panalangin natin kay Lord, likhaan mo ako ng malinis na puso. Para masunod kita. So, kayang gawin. Sabi ni Lord, di ba? Nothing is impossible kay God. Yun naman pala naniniwala tayo di kayang gawin. Sabi sa Lucas 6:45, tatagulugin ko na lang, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama. Mula sa kanyang puso, tigib ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi.
So a good man does good things. So kayang gawin. So mabuti, gumawa ng tama. Kung medyo nag-struggle tayo, create me a clean heart na lang, Lord. Magsumikap ulit tayo, lagi-lagi. Pag meron tayong integrity and good governance, meron tayong lakas para mag-role modeling. Gets nyo? Kasi para naman tayo wag matawag maging hypocrites. Pero hindi siya ganun kadali eh. Dapat nare-recognize natin saan tayo may kahinaan, saan tayo nag-fail. Joke ko nga doon sa ibang church eh. How can a father and a dad talks about good tidings, right tidings, if the dad and the mom hindi nagbibigay ng tamang tithes? O sabihin ng mga anak, eh kayo rin naman nanay, tatay, hindi naman kayo nagbibigay ng tamang tithes. Eh, ba't ako magbibigay ng tamang tithes? You lose what? Moral ascendancy. At sabi ko nga kanina, nung pinakikinggan ko yung the whole video, ang dami kong aray. Kasi, natatamaan ako eh. Kasi tama rin sinabi niya eh. How can you teach your children, your employees, your friends, your husband and your wife? Ito sabi ni Lord, pero iba yung ginagawa mo. Diba? That's why we're called sad part of it. Yan ang nakakalungkot. Sana, sa next slide, sana ay ating mapagtanto o napagtanto o kaya ay mapagtanto sa madaling panahon. Habang kung ako'y narinig nyo, naintindihan nyo ako, at meron kayong sa isip na pwede nyong gawin bilang pamamaraan ng pagsunod na sinasabi ni Lord, again sa John 10:27, nakikinig ang aking mga tupa, nakikilala niya sila, nakikilala ko sila, so God knows us, at sumusunod sila sa akin. Sana mapagtanto natin habang kung may power pa kayong makinig sa akin kanina at naintindihan niyo ko, sana meron tayong aksyon na gagawin. Kumbaga, ilista natin yung mga bagay na tingin natin failure tayo. Magsusumikap ka para maitama. At makasunod tayo sa sinasabi ni Lord. Kayo nakakaalam nun, hindi ako. Kaya sabi ko nga, bigyan niya tayo ng mababang puso, humble heart, humility to admit all our mistakes, pagkukulang. Huwag natin tignan na ikaw ang laging tama, dapat tignan natin saan ako nagkulang, saan ako nagkamali. And I think AJ would remember, lagi kong sinasabi sa mga staff ko, when things get rough, kapag ang bagay ay naging masalimuot, look at things inwardly. Tanungin mo muna ang sarili mo, bakit nangyari to? Meron ba akong nasabing mali? Meron ba akong pagkukulang? Bago ka tumingin outward, bago mo tignan yung ibang tao. Otherwise, unknowingly, nagiging self-righteous ka. So, pakinggan mo muna yung sarili mo. I-check mo muna yung sarili mo. Baka ikaw yung problema. Ikaw yung nagkukulang. Kaya nangyayari ang mga nangyayari sa buhay. Di ba? So, sa susunod na slide, kaya nating sabihin, kahit unti-unti, ilista natin yung mga bagay na kailangan nating baguhin para we can declare, I can repeat after you, O Lord. Kasi sumusunod ka na doon sa mga bagay sa tingin mo ay naging madami kang pagkukulang sa mga bagay na yon. As long as na meron tayong improvement, okay na, basta nakikita natin, nag-i-improve tayo. Hindi naman pwedeng 360 turnaround yan eh. Dapat unti-unti nararamdaman mo ang meron kang pag-unlad. You thrive about it. May pagbabago tayo at meron tayong transformation. Diba? Humility, repentance, and everything.
Kaya, katulad ng title natin kanina, from nakikinig, from nakikilala, from sumusunod, to nakinig tayo, nakilala natin ng Panginoon, His goodness, at sumunod tayo kay Lord. Why? Natapos na po ako. 5 minutes na lang daw ako. Wrap up na daw ako. Next slide. Ang higpit nila, no? Pero late tayong dumating, no? So, okay lang. Kasi, sabi ni Lord, you can do it. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. O, magagawa pala ni Lord eh. So, kaya natin gawin sa tulong ni Lord. Ano bang verse to? Matthew 19:26. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Sa Matthew. So next slide. Kasi, sabi pa rin ni Lord sa atin. Ako naalala ko, itong maganda kong testimony sa Gian Youth Center. A heart's call. When God calls, your heart cannot deny that call. Kapag naramdaman mo, may tawag sa iyo si Lord. Paano kung di ka naman nakikinig sa Kanya, di ba? Sabi sa 2 Corinthians 12:10, when you've done everything that you can do, that is when God will step in and do what you can't do. Relationship pa rin kay Lord, di ba? Relationship, dependency natin kay Lord. At panghuli, at sabi pa rin ni Lord, ito lagi itong memory verse to, di ba? Karamihan mayroong memory verse to. Sa Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Memory verse natin ito eh. Di kung kaya mo, kaya ni Lord to, kalakasan natin kay Lord, ang pagsusumikap natin, ibibigay ni Lord. Para makasunod tayo. So next slide. Ano ang iyong natutunan? Lagi kong tatanong. Dapat meron lagi kahit isa man lamang o dalawa. Makaisip kayo, ano ba natutunan ko sa narinig sa kahaba-haba na sinabi ni Brother John? Aside from aray, aside from patama, aside from shading, humility of the heart, ano ba yung natutunan natin? O ano yung gagawin natin? Alam ko, we do the breakout, di ba? Last week ba nag-breakout kayo? Hindi? Hindi nyo ginawa? Gusto nyo gawin? O ayaw nyo? Pwede, for the next. Siguro 2 grupo lang, men's and women's. Di ba? So gawin natin, pag-usapan nyo lang. Kasi mas maganda yung ano yung narinig na articulate natin, di ba? Hindi may natutunan ko. Nakakatuwang tignan ano nangyari sa Taytay. Lalo na sa Pasig. Sa Pateros. Such a revelation talaga. Na doon yung humility of the heart. Okay, so I think for the next 10 or 15 minutes, 11:05 pa lang. So, tapusin natin na maaga kasi ayaw nating mabore kayo at gusto nyo na sigurong umuwi. So, pag-usapan lang natin for the next 10 minutes. Di ba? Yung ating mensahe ngayong umaga. So, sa next slide. So, papuri, pasasalamat, ay tanging sa iyo lamang na mayroong pinagpala buhay. To God be the glory. Magkapahinga na. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay na. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mensahe naway bigyan mo po ang bawat isa ng kalakasan pagsusumikap para po yung aming narinig, aming natutunan, kahit unti-unti, bigyan mo po ang bawat isa ng kalakasan, ng desire na sumunod sa iyo the best way they can. Sa dami-dami ng iyong kautusan, O Diyos, naway ang bawat isa makalista ng 1, 2, 3, 4, 5 na pwede niyang gawin na sumunod sa iyo. Kasi we cannot do things all at the same time. But give us the opportunity to
to recover and follow you. So that in our own little way, we can role model and we can say, thank you Lord, I can repeat what you said and what you did for our lives. Ito pong aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Let's remain in the presence of the Lord before we continue to hear more of His message this morning. Yes, so Lord, purihin ka, Panginoong Jesus. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa'yo puso ko'y tatag. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ko, kailan mangusap ka. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatag. Muli po, let's declare, mangusap ka, Panginoon. Yes, so Lord Jesus. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatag. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo'y kanlungan ka. Sandigan ng puso
You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash, take a screenshot of the transaction receipts and send it to, and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.